Kaya tignan nyo, di ba? Ang nangyayari dito sa ating mundo, bawat bansa nagkikreate ng mga missile or mga armas, mass destruction weapon. Para saan to? Gagamitin nila ito kung paano upang wasakin ang isang bansa na kanilang kagalit. Dahil itong mga taong ito, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam na ang tao, na ang kanyang kapwa-tao, bawat bansa, ng tao, hindi nila kaaway yan. Kung yung bansa na yan galit sa iyo, yung bansa na yan kontrolado ni Satanas. Kaya dito sa mundong ito, wala talagang mga taong maalam, may kaalaman. Government to government, nation against nation, kingdom against kingdom, nagpapatayan. Walang kaalam ang bawat tao dito sa mundong ito. Ang isang bansa, kung ang isang leader masama, ibibrinwas niya ang kanyang mga kababayan sa isang bansa na yan. Itanim niya ang galit at puot doon sa kanyang mga tao upang magtanim ng galit doon sa laban sa bansa na kinakalaban nila. Kung alam lang nila kung paano magpapatawad sa kasalanan ng iba, kaso dito sa atin, as long as nandito ang kaaway, patuloy na guguluhin ang tao. Wawasakin ang tao kasi ang goal ni Satanas to destroy, kill, and deceive. Yan ang goal niya. Tignan mo, yung mga tao noong unang panahon nagpapatayan, nagigira, nation against nation, world war. Ngayon, anong napapala nila? Lahat sila namamatay. Lahat sila namatay na wala sa mundong ito. Anong napapala na, anong naaani nila? Wala. Lahat sila namamatay kasi gusto nila. Kasi pinaglalaban namin itong bansa na ito. Ang aming lupa, nanakawin ng ganito, aagawin ng ganito. Sino aagaw niyan? Yung bansa na yan. Gusto kong malaman nyo, darating yung araw na mawawasak ang mundong ito. Katapusan ng mundong ito. Sino maagaw niyan? Yung tao? Hindi naman yan madadala pagkamatay mo. Pagkamatay nila. Yung mga tao noon na naglalaban ng mga matatapang, sana sila ngayon? Ayon nga sa sinabi ng ating Panginoon doon sa sulat ata ni Isaias, ang mga tao na mga matatapang na tao o matapang na tao ay magiging parang isang bulok na kahoy na madali lamang lamunin ng apoy. Hindi ito apoy na magpapainit lamang sa kanilang katawan, kundi apoy ito na siyang tutupok sa kanila. Ngayon, anong napapala nila? Kung gusto mong makikita, marinig yung mga daing ng mga tao na yun, siguro pagsisisi ang nagawa nila. Doon nila ma-realize kung gaano kasama ang kanilang ginagawa, kung gaano kawalang kabuluhan ang kanilang ginagawa dito sa mundong ito, na pinairan nila ang kanilang katapangan to kill that person. Akala kasi nila na yung mga tao na yan, yun yung kaaway nila. In reality, ang demonyo ang kaaway nila sa pamamagitan ng mga tao na yan. Kung ang mga taong ito may kaalaman lamang, hindi nila gagawin to. Ayon nga sa sinabi ng Apostol Paul, ang mga tao sa henerasyon ngayon, walang kaalaman. Kasi kung alam nila or may kaalam pa lang mga tao, hindi nila ipapako sa krus si Kristo. Ganon din sa nangyayari ngayon. Kung ang tao may kaalaman, hindi sila magpapatayan. Kasi nga, every time na kinukontrol ka ni Satanas, na alam mo na mali yan, hindi mo gagawin. Galit sa iyo ang isang tao, nagalit ka rin, di pareho kayong dalawa. Gusto kong malaman nyo na ginagamit ni Satanas itong bansa na ito. Kasi ang nag-aaway kasi sa mga government, itong mga bansa is government lang yan. Government against government by nation. Ginamit ni Satanas itong government ng bansang ito at government ng ito. Pinagpaaway niya tulad yan sa isang mga manok o tulad ng mga manok sa sabungan. Pinagpaaway.
Anong ending nun? Pagkawasak ng bansa, nadadamay pa ang inosente dahil lamang sa pagpapatayan or galit at puot ng bawat bansa, bawat government, bawat leader, bawat president. Anong mapapala nun? So dito, ang pinakamahalaga sa lahat talaga is to focus Christ. Kasi dito sa mundong ito, gusto kong malaman nyo, wala tayong mapapala dito. Wala tayong maaani. Temporary lang tayo dito. Lagi nyo pong tatandaan yan, temporary lang tayo dito. Hindi tayo mananatili habang buhay sa mundong ito. Mawawala tayo. At doon, ang pangalawang buhay, doon ang pinaka buhay na talaga na haharapin natin. Dito sa mundong ito, yung pinaglalaban ng bawat tao, pinaglalaban niya, lupa niya, ganito, ganyan. Wala yan. Basura yan. Sinabi na yan ng ating Panginoong Kristo. Anong mapapala ng isang tao, maangkin niya ang mundong ito? Kung mawawala ang kanyang buhay. Walang kukwenta-kwenta. Yung create ng mga mass destruction weapons ng bawat bansa. Wala yan. Kaya nga may propesiya natutupad lahat ng nakasulat sa propesiya. Itong pagkagulo nito, kagagawan ito ng kaaway against principalities, the devil. Kung paano wasakin ang tao. Walang tigil ang kasamaan ng bawat tao. Kaya nga yun nga sinabi ni Apostol Paul dito sa Roma, dahil sa walang tigil na kasamaan ng bawat tao, hinahayaan na lamang sila ng Diyos sa kanilang mga ginagawa. Kasi dito sa mundong ito, lahat tayo mamamatay. Lahat tayo may ending. Wala kang mapapala dito. Ang sinabi dito sa kasulatan, ituon mo ang iyong paningin kay Kristo. Huwag kang lumingon sa kaliwa o sa kanan. Fix your hope on Christ. Yan lang ang tangi nating pag-asa. Huwag ka nang mangarap dito sa mundong ito para sa kaginhawaan ng buhay mo, pamilya mo. Baka darating bigla yung isang araw na hindi mo inaasahan. Biglang surprise ang darating ang kamatayan na hindi ka pa pala ready to face the judgment. Anong mangyayari? So focus on Christ. Focus on Christ. So hanggang dito na lang, no? And God bless everyone.